Naging sentro po ng ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination ng unang testigo ng prosecution. At para pag-usapan yan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng Impeachment Court, Attorney Reginald Tonggol. Good morning, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Angela at Andre. Good morning po. Okay, Attorney, ano po ang assessment ninyo bilang isang impeachment court spokesperson sa unang naging 3 araw po ng impeachment trial at ano po yung naging pag-usad sa pagtalakay ng Article 4? Yung impeachment court ay very satisfied sa nangyari dahil while hindi natapos lahat ng mga targets ng impeachment court katulad ng pagtatapos ng testimonya nung pangalawang witness ay hindi na ito natuloy kahapon, still 80% of the targets of the week were met by the impeachment court. Ibig sabihin nun, umusad ng maayos, maigi at mainam at efficient yung mga nangyaring proceedings before the impeachment court. And everyone was prepared, especially the senator judges. Nakita nyo nga ang masigasig nilang pagtatanong kahapon. Ibig po sabihin nito, sila ay talagang nakikinig at nag-aaral nung kaso na nasa harap nila. Attorney, nagbigay po ng paalala ang presiding officer, Senator Chis, no, na sa mga abogado at mga senator judges, yung sa paraan ng pagtatanong at presentasyon nga po ng ebidensya. Nakatulong ba ito upang maging maayos sa iyong palagay po, sa iyong pananaw, yung takbo po ng paglilitis? Tama ka dyan, no, Andre, dahil isa sa mga nag-manage ng paraan ng pagpresenta ng ebidensya pati yung pagtatanong ay yung presiding officer. If we see a presiding officer that is too lenient sa parehong parties, it will cause a lot of delays dahil na rin hindi mapipigilan yung mga unnecessary na mga comments at saka mga tanong. Kung makikita naman natin, balanse ang ating presiding officer. Stricto kung kinakailangan, liberal din kung kinakailangan. Hindi siya isang rule lamang, no? Kailangan maging patas at balansehin. Depende sa exigencies of the time. Kaya nung nakita natin yung pamamalakad niya, even to the senator judges, nakita mo mahigpit 2 minutes lang, wala gaanong lumagpas at sumuway sa kay presiding officer. Kaya yun yung makikita natin, no, na lahat ay talagang tumatalima doon sa mga guidelines na yun ni presiding officer Escudero. Pero Attorney, sa 3 araw ng impeachment trial, nakakaisang testigo pa lang 'di ba yung si NBI agent Kalilong. Hindi po ba maapektuhan ng schedule ng proceedings? Kumbaga hahaba ba? I understand na nakaalat po ang Article 4 na ito for 11 trial days. Pero with what happened yesterday, tas ang aga rin naman po yesterday na natapos yung trial, paano po yung scheduling ng impeachment court regarding this? That is a usual na mga nangyayari sa korte natin, Angela, dahil depende yan doon sa readiness of a party to present their witness. If there are justifiable causes na hindi muna maipresenta ang isang testigo, pinapayagan naman yon ng bawat korte at yun yung nakita natin nangyari kahapon. Akala siguro nung ating prosecution ay aabot ng hapon talaga o gabi yung pagtatanong sa redirect at saka sa recross. That's why they felt siguro na hindi na o mabibitin, hindi magiging epektibo yung pagtetestigo ng kanilang testigo kung mahahati o matatapos lamang after 1 hour o so mauudlot. So minsan it is a tactical strategy on the part of the party presenting a witness. Kaya naman pinayagan yon ng presiding officer dahil na rin sa it's just the first week naman of trial and everybody was starting to gauge pa lang how everyone is going to do their jobs para to get the ground running. So siguro by next week or next few weeks, mas better tayo to manage kung yung expectations natin. Pati the presiding officer will be able to manage
kung paano magiging mas mahigpit sa mga oras pa para i-ensure na yung 11 days na yon ay hindi sosobra sa pagpapresenta ng unang article ng prosecution. Oho. Attorney, hiling naman po tayo ng update dun po sa hinihiling ng prosecution panel na ipasubpoena daw yung mga tax records ni na Vice President Sara Duterte. At magkakaroon ba ng oral argument sa Lunes patungkol sa bank secrecy? Yes, tama ka dyan, Andre, no? But let me correct what I stated yesterday in the press briefing. Yes. The oral arguments will be scheduled, I think, on Wednesday as well. Kasi nga, Okay. bibigyan ng 5 days yung both parties na magbigay ng memorandum at saka ito ay papalo ng Lunes. So, dun pa lang maratanggap nung senator judges sa kabilang panig yung kanya-kanyang memorandum ng parties. And only after that, na-schedule ng Wednesday yung oral arguments for both the subpoena duce tecum request doon sa BIR records ng mga ITR ni respondent Duterte at saka ni Man Scarpio nung asawa niya at saka yung 22 alleged business interests niya na connected daw siya at yung ano rin na hinihingi rin sa mga bangko sa Lunes din, sa Wednesday rin yung nakaschedule na oral arguments. So that will entail us, kung makikita niyo yung schedule, no, kasi Monday magpepresenta sila nung NBI Regional Director na witness nila na si Lotok. Pagkatapos Tuesday naman nakaschedule yung si Belinda Bello, tapos si Zuleika, si Attorney Zuleika nakaschedule din. So medyo tight yung next week natin, and that will have to be managed efficiently by the presiding officer para magkasya lahat, pati yung oral arguments. Besides, the oral arguments will just take 10 minutes on each side dahil na rin sa nakapag-submit na ng memoranda yung both parties. Attorney, before I let you go, I want to ask you lang also, no, kasi si Attorney Estrelito Torion, among other lawyers, went to Supreme Court, no, to file a petition para po questionin yung otoridad ni Senator Chis Escudero na maging presiding officer sa impeachment court. At they're also asking na itigil po itong impeachment proceeding. Ang tanong ko po dito, Attorney, meron po bang karapatan or kumbaga power ang Supreme Court to halt, 'di ba? An impeachment that is already underway. Actually, let me correct that news item na mga ganyan. Angela, hindi siya petisyon para ipa-invalidate yung pag-elect kay presiding officer Escudero. It was actually just a manifestation that was filed by Attorney Torion and all the other lawyers in connection to their initial petition for certiorari laban naman sa House of Representatives. So that case, yung Senado ay hindi po partido doon. Hindi sila na-implead as a party, kaya walang kinalaman ng Senado. Ang ginawa lamang ni Attorney Torion, dahil meron silang prayer for temporary restraining order, ay in-inform niya lang yung korte na, hey, Supreme Court, meron pong nangyayari ng ganito sa impeachment trial na nag-convene na, nag-elect na, at yung pagka-elect nga medyo hindi namin kinakatigan yung basehan ng pagkaka-elect. So ibig sabihin nun na violate lalo yung rights ng petitioner, kaya i-issue mo na yan TRO. So it was just merely informing the court of a supervening event and nothing more. So if the court will take it as additional information for it to decide on the petition for temporary restraining order, then that will be just the effect. Other than that, hindi po party yung Senado diyan. Kaya walang epekto sa Senado yung ginawa ng mga petitioners. Alright, sige. Maraming salamat po sa paglilinaw. Attorney Reggie Tongol, Impeachment Court Spokesperson. Good Thank you morning. po. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.